Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. BP Sara kinonekta ang pagkahuli kay dating Pangulong Duterte sa nangyari kay Paulo Tantoco, yung namatay ng coke overdose sa Los Angeles noong March 8. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginawang panangga ng mga Marcos ang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y kinakaharap na kaso ni First Lady Lisa Marcos sa Estados Unidos. May kinalaman umano ito sa pagpanaw ng isang mayamang negosyante dahil nasobrahan sa coke. Okay. So ito yung exact word ng Vice Presidente. Tapos, noong nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos at merong namatay dahil sa coke overdose at nakita from the police report ay nandun ang pangalan ng First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao sa loob ng kwarto kung saan ang tao ay nag-overdose ng coke sa hotel room at maraming nakitang white powder substance na sinabi sa police report ay suspected coke, ay bigla na lang kinuha si Pangulong Duterte. So, ano ang masasabi nyo dito? Ang Vice Presidente nang nagsalita tungkol niyan, ano? Tingnan natin na mayroong post ni Dean Chase tungkol sa police report, yung sinasabi ni BP Sara. Ito, medyo malilit lang, kailangan basahin ko. Ito yung actual crime scene investigation. Ayan. Upon initial examination, the scene was contained to blank. Tinakpan nila. The living area had evidence of ongoing party activity. Nagkakasiyahan. Ulitin ko, police report ito. Notably, on the COVID table were observed. Ito yung nakita sa lamesa, sa floor. One clear plastic bag containing a white powdery substance. Preliminary field test pending. So yung white powdery substance, nung ginawa itong police report, tinitesting pa kung anong laman nun. Ito, 3 use syringes, yung pang-injection. 3 use syringes containing residue suspected to be yung ipinagbabawal na gamot. Several open and unopened bottles of alcohol. A mirror with powder residue, yung white powdery substance, and rolled dollar bills. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. So, yung posibilidad na nilooban sila, ninakawan, yun, forced entry, wala daw. Investigation status, the case remains open as a death investigation pending toxicology and autopsy results from the Los Angeles County Coroner's Office. At this time, the following individuals have been listed as persons of interest
and are subject to ongoing questioning. So may nakalagay na pangalan dito, kailang tinakpan na lang ni Dean Chase. Hindi niya, no? So yung mga kasama niya sa hotel, nandyan. Tapos sinabi dito, travel restrictions have been requested through the California Office of the Attorney General for the above individuals as precautionary measures, and further clarification can be made regarding the events leading to Mr. Tantoco's death. Kaya noong una, may mga kasamahan ni late Tantoco na hindi nakabiyahe kaagad. Kasi nga, binigyan sila ng travel restriction. So ito na yung report na sinasabi ni BP Sara, ipinost na ni Dean Chase. Salamat, Mr. Dean Chase. Si Dean Chase at saka si Maharlika, sila yung naunang nag-expose tungkol nito. Samantalang sa mainstream media, wala talaga. Tahimik na tahimik. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Vox Populi Vox D. How did the Tantoco family deal with this? Like, are they mad at the first family or they just accepted what happened to their heir? Yun, masakit eh. Hindi na natin alam kasi tumahimik naman lang yung Tantoco family, nakakaawa nga eh. Macdolph Aquino, bakit free mga involved knowing how strict the US against these things unless may malakas na involved? Maybe the US is using this as a leverage, as a leverage to make sure the Philippine government will follow what US dictates without question. Agree ba kayo? Kasi pwedeng pasabugin ito ng US government. Kailang baka ito na yung gusto niyong pasabugin? Hindi po. Ito ang gusto namin, sabi ng US. Yes po. Ganito ang gawin. Yes po. Sunod-sunuran na lang. Kasi nga, ayaw nilang maisiwalat ang detalye nito. Ganun ba? Nagtatanong nga lang naman.